Hindi pa ako kaanib sa iglesia. Nasa Katoliko pa ako. Minsan nagsisimba lang ako kapag birthday. Tapos kapag nayaya ng barkada sa simbang gabi. Pero hindi kami napasok sa loob. Doon lang kami sa labas. Ang tawag sa amin, simbang tabi. Kaya wala akong natutunan ng aral. Kaya ang ginawa ko, yung dati kong kaibigan, sa kursilista siya, niyaya niya ako mag-kursilista. Ang ginawa namin doon, 3 araw, 4 na gabi, nandun lang kami sa kumbento. Pinapakita lang sa amin yung litrato ni Cristo na yung mahabang buhok. Doon wala pa rin, kapos pa rin yung aral. Wala pa rin ako natutunan. Tapos yung isang kaibigan mo naman na imbitahan ako sa Miracle Crusade. Nung pagdating ko nung gabi, nagulat ako. Nakatingin na agad kami sa bautismo. Sa madaling salita na bautismo din ako sa Miracle Crusade. Pero hindi pa rin alis yung bisyo, alak, sigarilyo, tapos yung magagalitin, yun pa rin. Yung galing hindi pa rin nabago. Nung nawalan ako ng trabaho, nasa loob ako ng bahay, binuksan ko yung TV. Nakakapanood. Nasasabi ko talaga, unang nasasabi ko sa bunganga ko, totoo to. Nagulat ako sa lalaki. Tuwan-tuwa siya dun sa aral na natutunan niya. Nabanggit niya yung doktrina. Kaya napaisip ako, ano ba yung doktrina? Buti na lang sa ilalim ng street, agad kong sinave yung number, kinontak ko. Tapos may pinapilapan sa akin kung saan ako malapit. Yun, nalaman ko na meron palang lokal sa NHA. Kaya agad ako nag-inquire. Tinanong ko kung ano ba yung doktrina, magpapadoktrina ako para malaman ko yung aral. Nung nag-start na yung doktrina, iba yung pangangaral ng pastor. Kada salita, may verse, may kahulugan para maintindihan mo yung aral ng Kristo. Iiwalay ka sa bisyo. Tinigilan ko yung bisyo. Habang nagdodoktrina, syempre, birthday ng isang kaibigan, niyaya ako mag-inom. Nagulat siya na hindi na ako nasama sa mga inom. Patuloy lang ako sa pagdala ng doktrina. Hanggang sa matapos ko yung doktrina, awat tulong ng Diyos, nabautismo ako noong August 2, 2019. After nung mabautismo ako, wala akong trabaho noon. That time, humiling ako sa Diyos na sana magkaroon ako ng trabaho. At mga ilang araw lang, tumawag sa cellphone ko na mayroong bakante na malapit. Kaya papasalamat ako sa Diyos na binigay agad yung kailangan. Kung natalo ako, kasi yung asawa ko, nagalit siya kasi lagi yung maalis. Pero yung asawa ko parang nalibago rin sa akin kasi hindi na ako magagalitin, hindi rin nag-iinom. Siguro, ganyan ko siya sa matin ng mass indoctrination. Awat tulong ng Diyos, yung asawa ko, kasama ko na sa paglilingkod, pati yung anak ko, PNC na rin. Sa mga kapatid na magtulibay lang tayo, tuloy-tuloy lang natin yung pagdalo. Kasi sa pagdalo natin, hindi tayo manlalamig. Ako si kapatid na Marta Antonio Revilla at ito ang istorya ng aking pananampalataya. Yan po, si kapatid na Mark Redilla, isa po sa mga group servant ng lokal ng NHA.
Salamat po sa Diyos, Brad Mark, sa pagbabahagi niyo po ng inyong istorya.